Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, itiatalakay na natin yung mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom. Yung maliliit na mga tanda na nangyari na at patuloy na nangyayari. O kaya nangyari na pero mauulit-ulit. O nangyari na pero paulit-ulit na nangyayari. Talakay natin yung pagsisimula nito at ito nga yung una na natukoy siyempre sa mga tanda. Yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito sa chapter pala nito yung mga digmaan na kasasangkutan ng mga Muslim. Pangalawa, yung paglitaw ng mga bulaang propeta. At pangatlo, yung mga fitna. At ang kaalaman na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga ito, syempre, ay wahi. Bahagi ng wahi o mula sa wahi, kapahayagan, pero hindi bahagi ng Quran. Syempre, yung kaalaman, ibinigay lang sa kanya ni Allah. At sakto, tinatalakay natin yung kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Al-Ghaib, doon sa kanyang mga himala. At kabilang ito doon, na magkakaroon nga ng malawakang mga fitna o mga kaguluhan sa mga Muslim, at ang mga fitna na ito ay maaring fitna na magdudulot ng kamatayan o fitna na hindi magdudulot ng kamatayan pero magdudulot ng pagkaligaw. Magdudulot pa rin ng pagkaligaw ng mga Muslim. Na nga, maaring yung tao, Muslim sa umaga pero kafir sa gabi o Muslim sa gabi, magiging kafir sa umaga. At iba pang mga anyo ng mga fitna na lilitaw sa dulo ng panahon. At lumilitaw na ngayon na patunay na nasa dulo na talaga tayo ng huling panahon. Nasa dulo na tayo ng panahon kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo bilang kahuli-hulihang propeta, siya ang unang tanda na malapit na ang araw ng paghuhukom bilang huling propeta. Ngayong mga fitna na ito ay kumbaga dulot din ito ng kagagawan ng mga Muslim. Yung mga kaguluhan o mga kalituhan ay dulot din ng kagagawan ng mga Muslim. At ito'y naayon doon sa aya, sinabi ni Allah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Anumang dumating sa inyo na pagsubok ay dulot ng inyong sariling mga kamay. At si Allah ay nagpapaumanhin ng maraming pagpapaumanhin. Sa aya na iyon, sinabi ni Allah na nagpapaumanhin siya. Ibig sabihin yung mga darating na fitna na iyon o kaguluhan ay dulot ng kagagawan din ng mga Muslim na pabaya o mga Muslim na hindi nagsasabuhay ng kanilang relihiyon o mga nakikilala lang ng Muslim pero actually, tumalikod na sila sa relihiyon. Maaaring membro sila ng mga ligaw na sekta at iba't iba pa. Sabi nga, wa inna min a'damil asbabi lati tuki'u fil fitan wal bala killatul ilm. So nga sinasabi natin na ang mga fitna na ito syempre ay kagagawan din ng mga Muslim. Ang mga Muslim din ang nagdulot sa kanilang mga sarili nito. Syempre pinakamalaki sa mga dahilan na ito na dahil dito ay nasadlak ang mga Muslim sa fitna o mga kaguluhan o kalituhan ay ang pagkaunti ng kaalaman. Killatul ilmi wa kathratul jahal. So pagkaunti ng kaalaman at paglaganap ng kamangmangan. Pagkaunti ng kaalaman, paglaganap ng kamangmangan, wa tarkul Islam, pagtalikod sa Islam. Siyempre, pagtalikod sa Islam na ito, hindi ito nangangahulugan na, kumbaga, yung Muslim magkikristiyan. Hindi. Maaring tumatalikod ng Islam o maaring tumatalikod ng tao sa Islam kahit nagpapakilala pa rin siyang Muslim. Maaring ganun. Muslim siya sa kanyang itsura. Bawa, si Shaira, di ba? Nakahijab pa. Mahaba yung damit.
pero kumanta sa entablado kasama yung mga nakahubad na babae. So maaaring hindi yun pagtalikod sa Islam, hindi yun hindi ko sinasabi na yun ay ridda o pagiging murtad, pero maaaring may tao na ganun ng anyo. Nagpapakilala siyang Muslim sa kanyang hayag na anyo pero walang iman sa kanyang puso. Walang pananampalataya sa kanyang puso. Na maaaring ang siyempre kalagayan din ito ng mga munafik o mga nagpapanggap na Muslim. At ang mga munafik, kumbaga, nakalimutan ko palang banggitin ito. Merong misconception yung mga tao na ang mga munafik ay nagmumula lamang doon sa mga yumakap sa Islam. Akala ng iba, nagiging munafik, ang pwede lang maging munafik, yung dating hindi Muslim na magmumuslim. May mga taga Mindanao, ganyan paniniwala nila. Ang pwede lang magiging munafik, yung dating Christian, magmumuslim, magpapanggap na Muslim para sa may papakinabangan. Pero actually ganun din, pareho lang sa kanila. Maaaring meron pinanganak sa pamilyang Muslim, pero ginagamit ang Islam para lang sa politika, para lang sa impluensya, pero wala naman talagang iman. Munafik din yun. Munafik din yun. Pareho lang sila. Wala silang pinagkaiba sa isa't isa. Oo, yung mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin na natin mga balik Islam, kumbaga, di ba? Mga dati silang hindi Muslim, yung makap sa Islam, sina Abdullah bin Ubay bin Salul at yung mga kanyang kasama. O, balik Islam sila. Kasi lahat naman sila balik Islam technically. Si Abu Bakar balik Islam, si Omar balik Islam. Pero paglipas ng panahon, yung mga tao ay ipinanganak na sa Islam, sa pamilyang Muslim, meron pa rin munafik. Ibig sabihin, maaaring mangyari na merong munafik kahit sa mga Maranao, kahit sa mga Maguindanao, Tausug, o ano pa mang lahi o angkan na nakikilala bilang mga Muslim. Maaaring may ganon. Yun nga, pagtalikod sa Islam, so maaaring tumatalikod ang tao sa Islam kahit hindi niya inahayag ang kanyang pagtalikod sa Islam o kaya hindi siya yumakap sa iba pang relihiyon. So yung pagtalikod dito sa Islam, hindi yung katulad ni Sara Balabagan na nag-Christian. Hindi. Maaaring ito ay lumilitaw sa iba pang anyo. Nahayagan na pinapakita ng tao na siya ay Muslim pero ang kanyang puso ay salat o walang pananampalataya. Kumbaga salat sa pananampalataya. Siyempre kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng fitna o pagkakasadlak sa fitna ng mga Muslim, irtikabud dunubi wal maasi. Yung pagkakagawa nila sa mga kasalanan at mga pagsuway kay Allah. Siyempre may mga Muslim, di ba? Maaring Muslim sila, nagsasala, nagbabayad ng zakah, pero maaring uminom ng alak, maaring gumagawa ng kahalayan, nagsusugal, naninigarilyo, at kung ano nung iba't iba pa. So yun ay mga dahilan na sila ay nasasadlak sa fitna. At syempre, sa mga dunub at pagsuway kay Allah, mga kasalanan at pagsuway kay Allah, minsan kasi ang iniisip ng mga tao na mga kasalanan, yung mga kasalanan kumbaga na pumipinsala, hayagang pumipinsala sa iba o maaring hayagang pumipinsala sa sarili. Pero maraming mga kasalanan na kumbaga hindi obvious. Ang riba, yung pagpapautang na may patubo o kaya yung pagkuha mo ng mga pagtangkilik mo sa mga serbisyo sa mga bangko na may riba, yun ay kasalanan din. At minamalit yun minsan ng mga tao. Minamalit ng mga tao kasi inisip nila wala naman silang pinipinsala. Pero bahagi yun ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng riba na kumbaga nagiging kaaya-aya ito sa mga tao. Minsan kailangan mo pa Yung mangutang sa Bombay, halimbawa, kailangan mo ng puhunan sa tindahan, mangutang ka sa Bombay. O meron kang kailangang gamit, kailangan mong umutang, kumbaga, sa Shopee Pay. Yung nga yung Shopee Pay, buti na linaw ni Sheikh Muhammad Bani. So yun ay riba. Hindi siya katulad ng ibang installment. Kasi ang installment na mas mataas ang presyo kaysa sa presyo nito sa cash, ito ay magiging pinahihintulutan lamang kapag yung bagay na binibenta, yung may-ari nito ang nagbebenta.
una na kondisyon. Tapos, kumbaga, ito'y hindi pera sa pera nga. Kasi nga, bagay. Halimbawa, yung kotse, yung mga kukuha ka ng pahulugan na kotse o motor, kapag maghuhulog ka na, kahit naghuhulog ka pa sa motor trade o sa kahit saan, actually, pino-forward nila sa bangko. Kasi yung bangko ang bumili nung kotse o nung motor, tapos sa bangko ka na nagbabayad nung installment. So pwede yun kasi sila naman yung may-ari nung motor talaga. Kaya kapag hatakin yun, yung maghahatak talaga nun yung bangko. Yung bangko ang nagpapahatak. Pero syempre may partnership na sila ng dealer. Pero yung Shopee Pay iba. Yung Shopee Pay kasi, pautangin ka ng Shopee ng Hindi ko nga alamin kasi hindi ko pa sinubukan yung Shopee Pay eh. Doon ko lang din nalaman yun eh. Sa Shopee Pay pala, pautangin ka ng Shopee ng Shopee Coins. Pera. Tapos bibilhin mo yung gusto mong bilhin, halagang 10,000, tapos babayaran mo siya ng installment, magiging halaga niya 12,000. Babayaran mo siya ng 2,000 buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan. Sa halaga ng Shopee Pay din. O sa halaga ng Shopee Coins. So, nangyari, pera sa pera yung nangyari. Pera sa pera yung nangyari. So, ganun din yung mangyayari sa sa GCash? Yung G-Gibbs, hulugan. Hindi ko pa nasubukan, pero kung ganun yung mangyayari pala, bibigyan ka ng GCash din, pambili. Kumbaga, bibigyan ka ng credit. So, yun ay magiging riba. Pero kung halimbawa, pera sa cellphone, pera sa motor, pera sa kotse, walang problema. Yung madalas, yung home credit. Yung home credit, so ganun din mangyayari. Mapapahintulutan siya kasi yung mangyayari. Yung home credit, bibilhin niya yung cellphone, tapos bibenta niya sa'yo. Hulugan. Bibenta sa'yo ng home credit yung cellphone, hulugan. So sa home credit ka may utang. Hindi doon sa tindahan. Kumbaga, property na ng home credit yung cellphone, doon ka sa kanila magbabayad. So, pwede yun. Kahit tumaas pa yung presyo mula sa cash na presyo. So, yung pagkakasadlak ng mga Muslim sa kasalanan ay nagiging dahilan din na malalagay sila sa fitna. At syempre, kabilang sa mga natukoy dito na dahilan, intihakul haramat. Yung pagkakasadlak ng mga Muslim sa paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah. Minsan proud pa sila rito. Bawa niyan sa maraming mga bansang Muslim ngayon, tinatangkilik na nila yung mga concert, yung mga musika, at kung ano-ano pa. So yun ay fitna, malinaw na fitna. Iniwalat ni Abdullah bin Mas'ud at ni Abu Musa al-Ash'ari. Hadith ito na iniwalat ni Imam Muslim. So dun sa hadith na yun, so iniulat ni Ibn Mas'ud at ni Abu Musa al-Ash'ari. Dito pa lang kay Abu Musa al-Ash'ari may fitna na eh. So sa kanya, iniugnay ng mga nagpapakilalang Asy'ariyah, tawag nila sa sarili nila Asy'ariyah, mga tagasunod ni Abu Musa al-Ash'ari, kumbaga inuugnay nila sa kanilang mga paniwala, pero walang kinalaman si Abu Musa sa kanila. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna bayna yaday as-sa'a ayyaman yanzilu fiha al-jahal." Tunay na bago pa dumating ang oras, ang araw ng paghuhukom, ay darating ang mga araw na lalaganap dito ang kamangmangan. Yanzilu fiha al-jahal. Yanzilu, parang sa kahulugan nito, wala ito dati. Pero biglang dumating. Yanzilu. At biglaan itong lalaganap. At sabihin na lang kung pagbabatayan natin, kalagayan natin ngayon, ito na, nandun na tayo sa panahon na laganap ang kamangmangan. Oo, laganap ngayon ang kaalaman, kasi di ba kahit mga maalam, meron na ring Facebook. Pero laganap din ang kamangmangan. Kasi ginagamit din ng mga mangmang yung Facebook para magpakalat ng kanilang kamangmangan. وَيَرْفَعُ الْإِلْمِ يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهَلِ وَيَرْفَعُ الْإِلْمِ o kaya يَرْفَعُ الْإِلْمِ
Lalaganap ang kamangmangan at ang kaalaman daw ay yurfa o yarfa. Ibig sabihin, iaangat, mawawala. So titingnan ninyo yung pagkakasabi doon sa hadith. Bababa ang kamangmangan, ibig sabihin lalaganap ito sa mga tao. At yung kaalaman na dating nasa tao ay aangat at mawawala. Papalitan ito ng kamangmangan. At yun nga, ito yung katotohanan tungkol sa kamangmangan na hindi umiiral ang kamangmangan liban na lamang sa kawalan ng kaalaman. At hindi umiiral ang kamangmangan liban na lamang napapalitan nito ang kaalaman. Naintindihan ninyo? Ang kamangmangan, tinutulak niya palagi yung kaalaman. At ganoon din yung kaalaman, itutulak niya rin ang kamangmangan. Hindi pwedeng sabay ito na iiral. Hindi pwedeng sabay ito na iiral. Kaya sa mga tao, dapat patuloy tayo na nag-uutos ng kabutihan, nagbabawal sa kasamaan, nagdadakwa, nag-aaral, nagtuturo. Kasi, kumbaga, ang labanan o hilaan, tulakan sa pagitan ng kaalaman at kamangmangan ay nagpapatuloy. Kahit sa sarili ng tao. Sa sarili ng tao, hinahatak siya ng kamangmangan, hinahatak siya ng kaalaman. So, piliin niya kung ano yung mas gusto niya, kamangmangan o kaalaman. Gandi sa pamayanan ng mga Muslim. Piliin mo nung mas gusto ng pamahalaan o ng pamayanan. Kamangmangan ba o kaalaman? Sa pamilya mo, ganun din. Piliin mo para sa kanila yung kaalaman, insyaAllah. Huwag tayo magiging kampante. Kumbaga, kasi lumalaganap na ang kamangmangan. Bawa dito. Kasi baka may mga tao, mag-expect sila ng mataas sa Muslim community. Sasabihin nila, papatirahin ko yung anak ko sa Muslim community para maging matino. Yung anak niya naging kupal, hindi naging matino. Kasi Muslim community ito, dito nakatira yung anak niya. Di ba? May mga taga-abroad baka kaisip, doon ko patirahin yung anak ko kay Harold para Pero hindi rin Sige, dito siya nakatira. Pero paglabas niya ng bahay, pagpasok niya ng eskwelahan, 10 oras siya doon, 12 oras, kasama niya puro kuffar, di may impluensya rin sa kanya. Baka mas matindi pa nga Mas matindi pa yung impluensya ng kuffar sa kanya kaysa sa atin na mag-i-impluensya sa kanya. Merong bata rito. Si Rashid na lang sample natin dito. Si Rashid, kasama natin. Ito siya natutulog. May lecture dito, araw-araw nga, pero 30 minutes lang. May sala. Sige, kada sala, 10 minutes. So, meron siyang 50 minutes na nasa sala, kasama natin siya. Ilang oras lang natin siya kasama? May sa kalahating oras lang, wala pang 2 oras. Mga kuffar na kasama niya dun, 12 oras niyang kasama. Chicks pa. Malaki yung hatak talaga nung tao doon. So hindi garantiya na porke nakatira yung tao sa Muslim community magiging matino. Naghihilaan yung dalawa. So dapat tayo ay makikipaghilaan din sa kanila. Hindi tayo magpapatalo, inshallah. Sa bukod dito, sa paglaganap ng kamangmangan at pagkawala ng kaalaman, wa yukthirul harj. Yung harj na tinutukoy dito, o harj, nagtanong yung mga sahaba. So kung ano ito. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qatl. Yung maramihan na pagpatay. Yung pagpatay dito, bagaman sinabing qatl, pero sinasabi ng mga scholar, yung haraj dito na tinutukoy, as in yung maramihan ang mamamatay. Maramihan, daan-daan, libo-libo. So yun ay, kumbaga, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. At yun yung mga fitna rin na umiiral sa mga bansang Muslim ngayon. Katulad nga sinabi ko, ang karamihan sa mga bansang Muslim ngayon o marami sa mga bansang Muslim ngayon ay nasa state of war, merong digmaan, may kaguluhan. Yung mga Rohingya sa Burma, wala silang sariling bayan. Yung mga Kurdish, may mga Kurdish kasi na Kristiyano, may mga Kurdish na Muslim, wala silang sariling bayan. Ang Iraq may gera, ang Syria may gera, ang Yemen may gera, Saudi Arabia, yung mga Muslim na bansa sa North Africa, lahat nasa gera. Ang Turkey, bagaman hindi sila direktang ginigera,
Walang malaking gera ngayon, kumbaga. Ang Turkey involved sa lahat ng gera rito. Ang Turkey, kalaban nila yung ISIS. Ang Turkey, kalaban nila yung mga Kurdish. Ang Turkey, kalaban nila yung Syria. So lahat ng bansa na ngayon na bansang Muslim ay halos nasa gera lahat. Pakistan, patuloy yung gera nila, kumbaga sa India, ano lang yun, Cold War lang yun, pero lagi silang nagbabangayan, ang India tsaka Pakistan. Lalong-lalo doon sa Kashmir, na ano yun teritoryo yun ng mga Muslim, pero napasama sa India, yung teritoryo nila. Yung masama kasi nangyari doon sa Pakistan, kung naalala niyo yung Ottoman Empire, nung nawala yung Ottoman Empire, kinuha ng Britanya yung Palestine at binigay sa mga Hudyo. Yung yung India at Pakistan, iisang bansa sila dati. India, Pakistan, Bangladesh. Ang Bangladesh nga dati, Eastern Pakistan ang pangalan. So nung lumaya sila mula sa Britanya after ng World War II, hinati ng Britanya yung Pakistan at India. So, ang sinasabi ng mga taga-India at Pakistan na kakilala ko, kaya nila hinati yung India. Kasi kapag magkasama ang India at Pakistan ay isang bansa lang, katulad nung unang panahon, Muslim majority na bansa ang pinagsamang India at Pakistan, Muslim majority. At magiging superpower yun pag nagkataon. Kumbaga, mas malakas pa sila kung tutuusin sa iba pang mga bansa na Muslim, kahit sa Saudi Arabia. Kung halimbawang natuloy na isang bansa sila. Pero yun nga, totoo yung yung divide and conquer. Hatiin nila yung mga tao, yung mga Muslim, pag-away-awayin nila, at yun nga, hinati na nila. So, ganun yung ginawa nila. Yung India, ginawa nilang Hindu, at yung Pakistan, doon nila inipon yung mga Muslim. Tapos yung Eastern Pakistan nga, yung Bangladesh, kalaunan, nagrebelde sa Pakistan. At humiwalay na naman sa Pakistan. May joke pa nga nun sa Saudi. Yung Bangladesh daw kaya humiwalay sa Pakistan kasi sinasabihan sila ng mga Pakistani magsala. Ayaw nila. Kasi pag mapunta ka ng Saudi, di ba Ahmad, yung mga Pakistani, masipag magsala yun, mashallah. Pero yung mga Bengali, yun yung mga kupal na, na Muslim doon. Mga Bengali. Kaya minsan doon, pag tinawag kang Bengali, parang derogatory, pamimintas. Bawa, tamad ka magsala. Ba't di ka nagsasala? Bengali ka ba? Magagalit na yun. Ba't mo tinatawag na Bengali? Kasi mga Bengali, grabing din sila. Yun, laganap na sa kanila yung kamangmangan. Laganap sa kanila yung kamangmangan. So yung Haraj, yung nasa antas na ng ganun, yung maraming namamatay. Maramihan ng namamatay. Halimbawa sa Burma, sa Palestine, maramihan talaga na namamatay. So nangyayari na lahat ng ito sa panahon natin ngayon. At yung tanda nga ito talaga ng pagdating ng araw ng paghuhukom. So meron pang isang hadith. Iniulat naman ito iniulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Mula kay Anas radhiyallahu anhu, sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'a an yarfa al-ilmu. Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay ang pag-angat ng kaalaman, ibig sabihin kukunin ang kaalaman. Mawala ito sa mga tao. Wa yukthirul jahal, lalaganap ang kamangmangan. Wa yukthiruz zina, dadami ang pangangalunya. At syempre kapag sinabing zina, hindi lang yung mismong pangangalunya, na makikipagtalik yung lalaki at babae sa hindi naman nila asawa, lahat ng paraan patungo sa pangangalunya. Paglaganap ng mga beer house, pagdami ng mga prostitute, pornography at kung ano pa, lahat yun ay may kinalaman dito at lalaganap din. Wa yukthiru syarbul khamar, lalaganap ang pag-inom ng alak. Wa yakillu rijal, kokonti ang lalaki. Wa yukthirun nisa, dadami ang babae. Hatta yakunu li khamsina imra'atin al-kimul wahid. Hanggang sa umabot na sa bawat isang lalaki na nabubuhay, 50 na babae ang nabubuhay. So ganun karami yung babae sa dulo ng panahon.
At sa iba pang ulat sinabi, yakillul ilm, kukunti ang kaalaman, wa yadharul jahal, lalaganap ang kamangmangan. Mangingibabaw ang kamangmangan. Wasababu fi killatir rijali wa kathratin nisa'i kama jaa dhalika mabniyan fi ba'dil ahadith al-hurubul lati taqa'u fi dhalika zaman. At ang magiging dahilan kung bakit napakaraming babae at konti ang lalaki sa panahon na yon na 1:50 yung ratio, ay ang pagdami ng mga digmaan na mangyayari sa panahon na yon. Siyempre, mga lalaki ang pangunahing mamamatay sa digmaan. Kaya kukonti ang kalalakihan. Waqad kathara fil ahadith, ikbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kathratil qatli fi akhiriz zaman. At ang pagtibay nga sa maraming mga hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dadami ang mga pagpatay sa dulo ng panahon. Walaysa al-muradu bihi qatlal muslimina lil kuffar. At hindi ang tinutukoy dito ay ang pagpatay ng mga Muslim sa kuffar, kumbaga yung digmaan ng mga Muslim sa mga kuffar. Wa innama huwa qatlu ba'dal muslimina li ba'd. Bagkus nangangahulugan din ito na papatayin ng Muslim ang kanyang kapwa Muslim. Anong nangyayari na nga rito sa panahon ngayon? Dinidigma ng Muslim ang iba pang bansang Muslim. Bawa Saddam Hussein sa Iraq, yung Iraq dinigma nila yung Kuwait. Ngayon, ang ISIS dinidigma nila yung kapwa nila mga Muslim sa Iraq, sa Syria at kung saan-saan pang ibang mga bansa. So nangyayari din. Wa fi kathirin min al-ahadith la tu'rafu asbabu dhalikal qatl wala ahdafuhu. Sa napakaraming mga hadith, hindi na binabanggit ko bakit sila nagpapatayan. Basta dadami ang haraj, at ang haraj na ito ay hindi lang pagpatay ng Muslim sa kuffar, maaaring yung Muslim papatay ng kanyang kapwa Muslim, at syempre maaaring mangyari din yung kuffar papatay ng Muslim. At maramihan ang magiging pagpatay. Merong hadith na iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari, iniulat ito ni Imam Ahmad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yadis sa'a al-haraj. Bago dumating ang araw ng paghuhukom, may darating ang haraj, ang maramihang pagpatay. Nagtanong ang mga sahaba, wa mal haraj? Ano ang haraj? Qala al-qatl. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pagpatay. Innahu laysa biqatlikum al-musyrikin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang haraj na ito ay hindi ang pagpatay ninyo sa mga musyrikin, sa mga hindi Muslim, walakin katla ba'dukum ba'da. Bagkus ito ay pagpatay ninyo sa kapwa ninyo. Ang pagpapatayan ninyo sa isa't isa. Mga Muslim na magpapatayan sa isa't isa. Eh nangyari na nga ito sa panahon natin ngayon. Hatta yaqtulur rajulu jarahu. Hanggang sa papatayin ng tao ang kanyang kapitbahay, wa yaqtulu akhahu, papatayin niya ang kanyang kapatid, wa yaqtulu amahu, papatayin niya ang kanyang uncle sa kanyang ama, wa yaqtulu ibnu amihi, at papatayin niya ang kanyang pinsan. So ito yung mga anyo ng haraj, ng malawakang pagpatay, maramihang pagpatay. Qalu wa ma'ana ukulana yawma idin. Ito napakagandang tanong ng mga sahaba. Kapag nangyari araw na yun na magpapatayan kami sa isa't isa, matino pa ba kami sa araw na yan? Kasi inisip nila, baliw lang yung gagawa nito. Siraulo lang yung papatay ng kanyang kapwa Muslim, o papatay ng kanyang kapatid, o papatay ng malapit niyang kamag-anak. Siraulo lang. Kaya tinatanong nila, matino pa ba kami sa araw na yan? Meron pa ba kaming isip? Wa ma'na ukulana yawma idin? Meron pa ba kaming pag-iisip sa araw na yan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu latanzilu ukulu ahlu dhalikaz zaman. Sa panahon na yon ay kumbaga mawawalan na nga ng matinong pag-iisip ang mga tao sa panahon na yon. Nalalaganap ang malawakang pagpatay. Wa yukhlifu lahu haba'um minan nas. At ang mga tao ay ganun din. Kumbaga yung mga sa panahon na yon na kumbaga iniangat na, kinuha na yung kaalaman, so wala na sa katinuan talaga ang mga tao. Wala na sa katinuan ang mga tao.
sila rin ay, kumbaga, makaka-impluwensya sa iba. Dadami na rin yung mga wala sa katinuan. O yukhlifu lahu habaum minan nas. Gagawin nila yung pinuno. Gagawin nila yung halimbawa. Yung tao na yun na pumapatay sa kanyang kapwa Muslim. At sa huli sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahsabu aktaruhum annahum ala shay' wa laysu ala shay'. Nito mga tao na ito napapatay sa kanilang kapwa Muslim, ang mga Muslim na ito napapatay sa kanilang kapwa Muslim, ay mag-aakala, ang marami sa kanila ay nag-aakala na ginagawa nila ito para sa isang paninindigan, para sa isang prinsipyo, pero wala naman silang anumang pinaninindigan o wala naman silang kahit anong prinsipyo. Parang ISIS, parang Khawarij, ganun na ganun sila. Akala lang nila meron silang pinaglalaban, pero wala silang ipinaglalaban. Sila ay nagdudulot lamang ng kaguluhan sa mga Muslim at pamiminsala sa mga tao sa pangkalahatan. At ito yung yung naipaliwanag dito. At panghuli ngayong gabi, inshallah, iniulat ito ni Abu Hurairah. At mula ito kay Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, sumpa sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadril qatilu fi ayyi shay'in qatal." Darating sa mga taong panahon na hindi alam ng pumatay kung bakit siya pumatay. Wala yadril maktul ala ayyi shay'in qutil. At hindi rin alam ng pinatay kung bakit siya pinatay. Wala lang. Basta siya lang ay pinatay. Umaring pinatay sila sa isang mababaw na dahilan. Pinatay sila sa mababaw na dahilan. Hindi dahil sa jihad, hindi dahil sa had o parusang kamatayan, hindi dahil sa pagtatanggol sa sarili. Namatay lang sila ng walang katuturan at pumatay sila ng walang katuturan. So ito yung isa sa mga tanda nga ng araw ng paghukom. So susunod inshallah, matatalakay na natin iba't iba pang mga anyo ng mga pagsubok na ito o fitna na ito, inshallah. So, tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.